Winasak ni Gabriel ang buong mundo ni Maya para sa isang kasinungalingan habang nagpapakasaya ang ahas na si Bella sa kayamanang ninakaw niya. Lumayas ka, wala kang kwenta, bulyaw ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit hindi inaasahan ng mga traidor na ang babaeng itinapon nila sa basurahan ay babangon ng may dalang panibagong buhay. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para protektahan ang kanyang anak laban sa bilyonaryong minsan siyang winasak. Sino nga ba ang huling tatawa sa larong ito? Wala kang kwenta, Maya. Hindi ko akalain na ang babaeng pinakasalan ko at pinagkatiwalaan ko ng pangalan ng aking ina ay isang linta na walang ibang alam gawin kundi magnakaw. Ang boses ni Gabriel ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng kanilang marangyang sala. Malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng pagmamahal na dati ay nagpapainit sa puso ni Maya. Sa bawat salitang binibitawan ng kanyang asawa, tila unti-unting nadudurog ang bawat pangarap na binuo ni Maya sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Maya ang laylayan ng kanyang apron. Sa likod ng kanyang likuran, pilit niyang itinatago ang isang maliit na puting kahon na may nakaguhit na 2 pulang linya. Iyon sana ang kanyang sorpresa para sa kanilang ika-3 anibersaryo. Nagluto siya ng paborito nitong kare-kare, naghanda ng mga kandila, at nagsuot ng damit na alam niyang paborito nito. Ngunit ang lahat ng bango ng pagkain at ganda ng paligid ay naglaho nang pumasok si Gabriel na may dalang mga dokumentong punong-puno ng poot. Gab, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailanman ay hindi ko magagawang nakawan ang foundation ni Mama Elena. Mahal ko siya, Gab. Alam mo yon? Panginginig na sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang lunod sa takot at pagkalito. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng nanay ko. Nakakasuka ang pagiging mapagkunwari mo. Sigaw ni Gabriel. Sa isang malakas na hampas, itinapon niya ang mga papel sa mukha ni Maya. Ang bawat pahina ay tumama sa pisngi ng babae bago dahan-dahang nagkalat sa sahig, parang mga talulot ng patay na bulaklak. Mula sa anino ng pinto, dahan-dahang lumabas si Bella. Ang kanyang suot na mamahaling silk dress ay tila kumikinang sa ilalim ng chandelier, kabaligtaran ng gusot na apron ni Maya. Humawak si Bella sa braso ni Gabriel, isang kilos na nagpapakita ng pagmamay-ari, habang ang kanyang mukha ay nagkukunwaring malungkot. Maya, itigil mo na ang pagpapanggap. Nakita na namin ang bank transfer sa pangalan mo. Masyado kang naging gahaman. Akala mo ba ay hindi malalaman ni Gabriel na ang perang dapat ay para sa mga batang may cancer ay napupunta sa mga personal mong luho? Ang boses ni Bella ay malambing ngunit puno ng lason. Tumingin siya kay Gabriel nang may pilit na awa. I told you, Gab. Masyado kang naging mabait sa kanya dahil lang sa awa. Ayan ang napala mo. Naramdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing si Bella ang may hawak ng mga susi ng opisina, ngunit ang paningin ni Gabriel ay sapat na upang maputol ang kanyang dila. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay nakatitig sa kanya na parang tinitingnan ang isang maruming basahan. Lumayas ka sa bahay na ito, Maya. Ngayon din. Wala kang ititira. Kahit ang damit na suot mo ay galing sa pera ko. Iwan mo ang lahat. Utos ni Gabriel. Gab, gabi na. At umuulan sa labas.
Kahit bukas na lang pakiusap. Magpapaliwanag ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pagsusuma mo ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto at ang maliit na kahon ng pregnancy test ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa sahig ay naging hudyat ng kanyang huling pagkakataon. Tumingin si Gabriel sa sahig, ngunit bago pa niya makita ang kahon, mabilis itong tinapakan ni Bella gamit ang kanyang matulis na takong. Maririnig ang mahinang paglutong ng plastik sa ilalim ng sapatos ng kontrabida, sinisiguradong wala ng bakas ng katotohanang maiiwan. Wala ng paliwanag, Maya. Tapos na tayo. Guards, sigaw ni Gabriel. Sa loob ng ilang minuto, naramdaman ni Maya ang malalakas na bisig ng mga gwardya na humahawak sa kanyang mga balikat. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, dumaan sa hapagkainang inihanda niya ng may pagmamahal. Ang amoy ng kare-kare ay napalitan ng amoy ng basang lupa at usok. Nang bumukas ang malaking gate ng subdivision, walang awang itinulak si Maya palabas. Bumagsak siya sa matigas na semento habang ang malakas na buhos ng ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na damit. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Naiwan siyang nakadapa sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga tuhod ay nagkasugat at humahapdi sa bawat patak ng ulan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at inilagay ito sa kanyang tiyan. Ang tanging init na natitira sa kanyang mundo ay ang munting buhay na nananahan sa loob niya. Isang buhay na itinanggi ng sarili nitong ama bago pa man ito makahinga. Habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan. Bakit sa lahat ng taon na ibinigay ko ang buong buhay ko sa kanya, isang kasinungalingan lang pala ang kailangan para itapon niya ako na parang basura? Hindi siya lumingon sa mansyong unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Sa gitna ng bagyo, nahanap ni Maya ang isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. Simula sa gabing ito, siya ay isa ng ina at gagawin niya ang lahat upang mabuhay, kahit ang kapalit nito ay ang tuluyang paglimot sa lalaking minsang naging mundo niya. Lumipas ang 5 buwan na parang isang mahabang panaginip na unti-unting nagkakakulay. Ang malamig at madilim na gabi ng ulan sa Maynila ay hinalinhinan ng maligamgam na sikat ng araw sa isang tahimik na barangay sa Laguna. Dito, sa maliit na paupahang kwarto na may dingding na luma ngunit malinis, natagpuan ni Maya ang kanyang bagong mundo. Ang bawat umaga ni Maya ay nagsisimula sa amoy ng bawang na iginigisa at usok mula sa mainit na kalan. Sa harap ng kanyang maliit na karinderya, nakasuot siya ng maluwag na duster na hindi na kayang itago ang malaking umbok sa kanyang tiyan. 5 buwan na ang lumipas at ang sanggol sa loob niya ay naging kaisa-isang dahilan kung bakit pinipili niyang bumangon sa kabila ng hapdi ng nakaraan. Dahan-dahang hinalo ni Maya ang malaking kaldero ng sinigang. Ang bawat ikot ng kanyang sandok ay tila isang panata. Isang pangako na hinding-hindi magugutom ang anak niya kahit na wala itong amang kikilalanin. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging barya ng pag-asa na kanyang iniipon para sa nalalapit na panganganak. Maya, hiha, dahan-dahan lang sa pagkilos. Baka mapano ka niyan, napakalaki na ng tiyan mo. Ang malambing na boses ni Nanay Flora
ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Si Nanay Flora ang may-ari ng paupahang kwarto at ang unang taong nagbukas ng pinto nang dumating si Maya sa Laguna na walang dalang anuman kundi ang basang damit sa kanyang likuran. May dala itong isang basket ng sariwang kangkong at sili. Salamat po, Nay. Malakas naman po ako. Kailangan lang talagang magkayod para may maitabi sa hospital bill. Sagot ni Maya sabay punas ng pawis gamit ang bimpo sa kanyang balikat. Napangiti siya nang maramdaman ang isang mahina, ngunit siguradong sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Naku, ang batang ito mukhang excited na ring tumulong sa nanay niya. Natatawang sabi ni Nanay Flora habang inilalagay ang mga gulay sa lamesa. Nga pala, may tumawag sa lumang telepono ko kanina. May malaking catering order daw para sa isang opisina malapit sa airport sa Maynila. 100 packed lunches para sa mga empleyado ng isang logistics company. Malaki ang bayad, Hija. Sapat na iyon para sa kalahati ng kailangang halaga para sa panganganak mo. Natigilan si Maya. Ang salitang airport at Maynila ay tila mga multong humahabol sa kanya. Doon sa lungsod na iyon, iniwan ang kanyang mga luha. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang lumang pitaka na halos manipis na sa kakaunting laman, nilunok niya ang kanyang takot. Para sa kanyang anak, kahit sa dulo ng mundo ay pupunta siya. Sige po, Nay. Tatanggapin ko. Ako na po ang bahalang magluto at mag-deliver. Kailangan ko lang manghiram ng tricycle kay Mang Isko para madala ang mga pagkain. Determinadong sabi ni Maya. Bago matapos ang hapon, umupo muna si Maya sa isang lumang upuang kahoy sa gilid ng kalsada. Isang malambing na oyayi ang dahan-dahang lumabas sa kanyang mga labi habang hinihimas ang kanyang tiyan. Isang sandali ng purong katahimikan kung saan ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang maliliit na galaw ng kanyang sanggol. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling tila tumitigil ang mundo at wala nang halaga ang mga bilyonaryo o ang mga traidor dahil sapat na silang dalawa. Ligtas ka sa akin, anak. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita hahayaang maranasan ang sakit na naranasan ko. Bulong niya sa hangin. Kinabukasan, ang ingay ng makina ng tricycle ni Mang Isko ang naging hudyat ng kanyang paglalakbay. Habang papalapit sila sa malaking gusali ng paliparan sa Maynila, ang kaba sa dibdib ni Maya ay lalong tumitindi. Ang pamilyar na amoy ng gasolina, ang dagsa ng mga tao, at ang ingay ng mga eroplanong lumilipad ay nagbalik ng mga alaala ng gabing pinalayas siya. Pumasok si Maya sa Terminal 1 para hanapin ang supplier ng ilang espesyal na sangkap na kasama sa kanyang order. Ang kanyang maternity dress ay bahagyang sumasayad sa makinis na sahig ng airport. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng siksikan at abalang mga pasahero, biglang huminto ang mundo ni Maya. Isang pamilyar na bango ng pabango ang humagip sa kanyang pang-amoy. Isang amoy na nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Isang bango na pag-aari ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga kamay ay automatikong yumakap sa kanyang malaking tiyan para protektahan ang kanyang anak sa isang panganib na hindi pa niya nakikita. Ang malakas na boses mula sa speaker ng paliparan ay tila nawala sa pandinig ni Gabriel. Katatapos lamang ng kanyang business trip sa Singapore at ang tanging gusto niya ay umuwi at magpahinga. Ngunit ang kanyang pagod ay agad napalitan ng isang matinding kaba nang makita niya ang pamilyar na anino.
Nakakapit sa braso niya si Bella, ang plastik nitong ngiti ay tila lalong nagpaparamdam sa kanya ng pagkairita. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, natigilan si Gab. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang kanyang mga mata ay kusang napako sa isang babaeng nakasuot ng simpleng maternity dress. May nahulog itong supot ng harina at dahan-dahang yumuko para pulutin iyon. Ang galaw ng babae ay tila isang slow motion na pelikula sa paningin ni Gab. Nang dahan-dahang tumayo ang babae, tumambad sa kanya ang mukha ni Maya. Nanlamig si Gab. Ang kanyang hininga ay tila biglang huminto. Kumabog ng napakalakas ang kanyang dibdib na tila gustong kumawala mula sa kanyang katawan. Hindi siya maaaring magkamali. Si Maya iyon. Ang babaeng pinalayas niya ng walang awa, ang babaeng itinapon niya sa gitna ng gabi. Ngunit ang mas matinding nakapagpagulantang kay Gab ay ang malaking umbok sa tiyan ni Maya. Napakaliwanag niyon. Hindi niya kailangang magbilang sa kanyang isip para malaman na 5 buwang buntis si Maya. At ang panahong iyon ay saktong-sakto sa gabing pinalayas niya ito. Oh, Gab, tingnan mo ang babaeng iyan. Napakaburara. Sa dami ng tao dito, siya lang ang nakakagawa niyan. Mga taong mahihirap talaga. Naiinis na sabi ni Bella habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa direksyon ni Maya. Ngunit si Gab ay tila bingi at bulag sa kanyang tabi. Ang tanging nakikita niya ay si Maya. Isang matinding bugso ng emosyon ang humagupit sa dibdib ni Gab. Poot, pagsisisi, at isang nakakapasong sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Itinulak niya ng bahagya si Bella palayo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakakapit pa rin kay Maya na ngayon ay mukhang balisa na at tumitingin-tingin sa paligid. Nagpumiglas si Bella. Gab, ano ba? Bitawan mo ako! Ngunit hindi siya pinansin ni Gab. Humakbang siya palapit kay Maya. Bawat hakbang ay tila may kasamang malakas na thunder na nagpapayanig sa kanyang buong katawan. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang matinding takot ang agad na bumalot kay Maya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa kanya, ay ngayon ay puno ng pagkamuhi at pagkatakot. Mabilis siyang umikot at pilit na nakipagsiksikan sa makapal na pulutong ng mga tao. Ang kanyang tanging naiisip ay iligtas ang kanyang anak mula sa halimaw na minsan niyang minahal. Maya, hintay! Sigaw ni Gab, ang kanyang boses ay tila naputol. Hinabol niya si Maya, pilit na nakipagsiksikan sa mga tao. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila binibigatan ng 1,000 bato. Sa bawat hakbang niya, tila lalong lumalayo si Maya hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Naiwan si Gab na nakatayo sa gitna ng Terminal 1. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Maya ay tila nanatili sa hangin, nagpaparamdam sa kanya ng matinding pangungulila at pagsisisi. Ang mga tao sa paligid ay nagpapatuloy sa kanilang mga lakad, tila walang nakakapansin sa kanyang matinding kalungkutan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto. Napahawak siya sa kanyang ulo. Buntis siya, 5 buwan. Noong gabing pinalayas ko siya, may dala na siyang buhay sa kanyang sinapupunan. At hindi ko man lang nalaman. Ang katotohanan ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Maya ay unti-unting napalitan ng isang nakakapasong galit sa sarili. Ang pagkabuntis ni Maya ay tila isang malakas na suntok na gumulantang sa kanya
mula sa kanyang pagkabulag. Napatungo si Gab. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ang tanging alam niya ay may isang Maya na ngayon ay may dala ng anak niya at kasalanan niya ang lahat. Ang naiwang amoy ng vanilla perfume ni Maya sa malamig na hangin ng paliparan ay tila isang sumpa na bumabalot kay Gab. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding pagsisisi. Bumalik siya sa kanyang mansyon, ngunit ang malawak at marangyang bahay ay tila mas lalong nagpaparamdam sa kanya ng kalungkutan. Hindi siya makatulog. Ang imahe ni Maya na may malaking tiyan, ang takot sa mga mata nito, at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa loob ng maraming oras, naglakad-lakad siya sa kanyang silid. Pilit inaalala ang bawat detalye ng gabing pinalayas niya si Maya. Ang malakas na ulan, ang panginginig ng boses ni Maya, at ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Gab, mahal, bakit hindi ka pa natutulog? May big meeting ka pa bukas. Ang malambing na boses ni Bella ang bumulabog sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok si Bella sa silid, nakasuot ng manipis na nightgown, at niyakap si Gab mula sa likuran. Pilit na ngumiti si Gab. Wala lang. Marami lang akong iniisip sa company. Ikaw, hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog kung hindi ka sa tabi ko. Alam mo naman, excited na akong maging Mrs. Del Rosario. Sagot ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng paglalambing. Ngunit sa pandinig ni Gab, ang bawat salita ni Bella ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang konsensya. Oo, Bella, malapit na. Kailangan ko lang ayusin ang ilang bagay, sagot ni Gab. Pilit inilalayo ang kanyang sarili mula kay Bella. Ang kanyang dibdib ay puno ng pandidiri sa sarili at sa babaeng nasa kanyang tabi. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Sa halip na magtungo sa opisina, tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mang Tony. Hindi niya kailanman sinabi kay Mang Tony ang tungkol kay Bella. Mang Tony, gusto kong imbestigahan mo ulit ang kaso ng charity fund ng aking ina. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko ng thorough investigation. Lahat ng tao, lahat ng transaction, pati ang mga tao sa accounting department. Walang stone unturned, utos ni Gab. Nagsimulang magtrabaho si Mang Tony. Samantala, pilit na ipinapakita ni Gab kay Bella na wala siyang alam. Nagkukunwari siyang abala sa mga preparations para sa kanilang kasal, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, tinawagan siya ni Mang Tony. Sir Gab, may nakita po ako. Kailangan nating magkita. Ngayon din, nagkita sila sa isang private office sa labas ng lungsod. Pagpasok ni Gab, nakita niya ang isang makapal na folder sa mesa. Pagbukas niya nito, tumambad sa kanya ang isang serye ng mga bank records at mga CCTV footage. Ang unang bank record ay nagpapakita ng malalaking transfer ng pera mula sa charity fund patungo sa isang offshore account. Ang pangalan ng account holder ay Isabella Cortez. Nanlamig ang buong katawan ni Gab. Hindi siya makapaniwala. Ngunit ang susunod na CCTV footage ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Sa footage, makikita si Bella na nakikipag-usap sa isang lalaki sa isang coffee shop. Ang lalaki ay ang accountant ng charity fund. May inabot si Bella sa lalaki na isang envelope na puno ng pera. Pagkatapos,
May inabot din ng lalaki kay Bella na isang flash drive. Sir Gab, sa flash drive na iyan, nakalagay ang lahat ng fabricated evidence na ginamit para idiin si Ma'am Maya, paliwanag ni Mang Tony. Si Bella Cortez po ang mastermind ng lahat. Siya ang nagplano, siya ang nagbayad, at siya ang nag-utos na idiin si Ma'am Maya. Gumuho ang mundo ni Gab. Napaluhod siya. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Ang lahat ng galit na naramdaman niya para kay Maya ay unti-unting napalitan ng isang matinding pagkamuhi sa sarili. Sumuka siya, hindi dahil sa sakit ng tiyan, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kanyang pagiging bulag at sa kanyang mga nagawang kasalanan. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang yumaong ina sa kanyang wallet. Isang patak ng luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Ginamit niya ang alaala ng kanyang ina para patayin ang tanging babaeng nagmamahal sa kanya at para bigyan ng pagkakataon ang isang ahas na sirain ang kanilang pamilya. Walang karapatan siyang tawagin ang kanyang sariling anak. Walang karapatan siyang maging ama. Nahawakan niya ang pekeng mga dokumento na nagdidiin kay Maya. Ang mga papel na iyon ay sumira sa kanyang buhay. Ngayon, ang mga papel na iyon din ang magiging simula ng pagguho ng mundo ni Bella. Isang apoy ng galit ang biglang sumiklab sa mga mata ni Gab. Tapos na ang maliligayang araw mo, Bella. Magbabayad ka. Ang tunog ng basag na baso na inihagis sa pader ng private office ay tila hudyat ng nalalapit na pagguho ng mundo ni Bella. Ang apoy sa mga mata ni Gab ay hindi na mapapawi. Ngayon na alam niya ang buong katotohanan, hindi na siya magpapapigil. Ang kanyang dating pagmamahal ay napalitan ng isang matinding galit, hindi lamang para kay Bella, kundi maging sa sarili niya. Kinabukasan, isang marangyang charity gala ang inorganisa ni Bella sa isang five-star hotel. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng kabutihan ng pamilya Del Rosario, habang suot ang isang mamahaling gown at mga alahas. Nakita niya si Gab na dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang tipid ng ngiti ang nakapaskil sa labi ng lalaki. Gab, mahal, akala ko hindi ka darating. Nasaan ang singsing? Di ba ngayon mo ako ipapakilala sa lahat bilang iyong magiging asawa? Malanding bulong ni Bella. Pilit na ngumiti si Gab. Oo, Bella. Ngayon na ang tamang panahon para ipakilala ka sa lahat. Nagliwanag ang mukha ni Bella. Inalalayan siya ni Gab papunta sa entablado, kung saan naghihintay ang isang malaking LED screen. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila, naghihintay sa kanilang engagement announcement. Kinuha ni Gab ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa charity gala na ito. Ngunit bago ang lahat, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Sa isang cue mula kay Gab, lumiwanag ang LED screen. Unang lumabas ang mga bank records na nagpapakita ng mga transfer ng pera mula sa charity fund patungo sa offshore account ni Bella. Sumunod ang CCTV footage kung saan makikita si Bella na binabayaran ng accountant upang idiin si Maya. At panghuli, ang isang video kung saan kinukumpirma ng accountant ang lahat ng panloloko ni Bella at kung paano nito siniraan si Maya. Nagulantang ang lahat ng guests. Ang mga bulungan ay lumakas hanggang sa naging malakas na ingay na pumuno sa buong bulwagan. Namutla si Bella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Gab, hindi, hindi totoo iyan. Frame up iyan. Ginagawan nila ako ng masama. Sigaw ni Bella.
habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang peke nitong luha. Mahal, tulungan mo ako. Please, pinagbibintangan lang nila ako. Tumingin si Gab kay Bella. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Bella, ang lahat ng ebidensya ay nandyan. Hindi mo na kailangang magpanggap. Tapos na ang lahat ng panloloko mo. Sa isang utos, dumating ang mga gwardya. Agad nilang inilabas ang handcuffs. Gab, hindi. Mahal, wag mo akong gawin ito. Hindi mo ako pwedeng gawin ito. Sigaw ni Bella habang pilit na kinakaladkad palayo ng mga gwardya. Tandaan mo ito, Gabriel. Hinding-hindi ka magiging masaya. Hinding-hindi. Malamig na tinalikuran ni Gab si Bella. Ang lahat ng guests ay nakatingin sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding kaluwagan. Lumabas si Gab sa hotel. Ang sariwang hangin sa labas ay tila naghuhugas ng lahat ng dumi sa kanyang kaluluwa. Ang buwan ay bilog at maliwanag sa kalangitan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kapirasong papel, isang address sa Laguna. Ang private investigator niya ang nagbigay nito. Isang karinderya na may paupahang kwarto sa likuran. Dito, nararamdaman niya ang presensya ni Maya. Sa wakas, makakatulog na siya ngayong gabi. Ngunit hindi ito nangangahulugang tapos na ang lahat. Alam niya na ang pinakamahirap na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang laban para sa kapatawaran ni Maya at ang laban para makuha ang tiwala ng kanyang anak. Bumulong siya sa hangin. Oras na para bawiin ang aking mag-ina. Ang umaangalang makina ng mamahaling sasakyan ni Gab ay tila umaling-aungaw sa tahimik na eskinita ng Laguna. 5 itim na luxury cars ang dahan-dahang pumasok sa maputik na daan, lumilikha ng matinding usok at ingay na gumulantang sa payapang komunidad. Ang mga kapitbahay ay agad na lumabas sa kanilang mga bahay, usisero sa kakaibang senaryo. Ang mga bata ay nagsitakbuhan habang ang mga matatanda ay nagbubulungan. Bumaba si Gab mula sa kanyang sasakyan. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang sapatos ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga usiserong kapitbahay, kundi sa isang maliit na karinderya na may nakasulat na mayas lutuan sa harap. Pumasok si Gab sa loob ng karinderya. Nakita niya si Maya na nagpupunas ng lamesa, ang kanyang malaking tiyan ay tila lalong lumalaki. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit may bakas ng pagod. Ang amoy ng sariwang luto ay pumuno sa hangin. Nang makita ni Maya si Gab, nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang kamay ay biglang huminto sa pagpupunas ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Gab, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay tila nawala sa hangin. Maya, sagot ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pinahanap kita. Maya, alam ko na ang lahat. Alam ko na si Bella ang may gawa ng lahat. Pinaghihirapan na niya ang lahat ng kasalanan niya. Dahan-dahang lumapit si Gab sa lamesa. Inilabas niya mula sa kanyang briefcase ang isang blank check at inilagay iyon sa harap ni Maya. Maya, bumalik ka na sa akin. Bumalik ka sa bahay. Bumalik ka para sa bata. Ako ang ama ng anak mo, Maya. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tinitigan ni Maya ang check. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gab.
Ang kanyang mga mata ay malamig at walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay parang bato. Gab, ang pera ay hindi makakabili ng nawalang tiwala. Ang pera ay hindi makakabili ng mga gabi na umiyak ako mag-isa. Ang pera ay hindi makakabili ng mga sakit na dinanas ko. At higit sa lahat, ang pera ay hindi makakabili ng pagiging ama ng anak ko, maring sagot ni Maya. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Maya ang blank check at pinunit iyon sa maliliit na piraso. Isinaboy niya ang mga piraso nito sa mukha ni Gab. Mabibili mo ang lahat, Gabriel, pero hindi ang pagiging ama ng anak ko. Umalis ka. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa. Ang kanyang boses ay matigas, puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Nanigas si Gab sa gulat. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga piraso ng check ay tila mga talulot ng patay na bulaklak na sumasayaw sa hangin, nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding pagkatalo. Maya, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagsusuma mo ni Gab. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumugod sina Nanay Flora at ang iba pang mga kapitbahay, may hawak na mga walis, sandok, at iba pang gamit. Hoy! Kayong mga taga Maynila, anong ginagawa ninyo sa anak ko? Sigaw ni Nanay Flora. Lumayas kayo, huwag niyo nang guluhin ang buhay ni Maya. Sigaw ng isang kapitbahay. Napagtanto ni Gab na wala siyang laban. Ang pera at kapangyarihan niya ay walang silbi dito. Ang luxury cars niya ay nakaharang sa daan. Ang mamahaling suit niya ay mukhang katawa-tawa sa gitna ng putik. Umalis na po kayo, sir. Wala na po kayong magagawa dito, sabi ng isang kapitbahay. Tumalikod si Maya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay masakit, ngunit ang kanyang isip ay buo. Hindi niya hahayaang guluhin ulit ni Gab ang kanyang buhay. Hindi na niya hahayaang makalapit ito sa kanyang anak. Naiwan si Gab na nakatayo sa gitna ng putikan, sira ang mamahaling sapatos. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng pintuan ng karinderya ay tila isang huling paalam mula kay Maya. Napagtanto niyang walang kwenta ang pera niya dito. Kung gusto niya talagang makuha si Maya at ang kanyang anak, kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya. Isang baliw na desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Ang maingay na ikot ng lumang electric fan sa kisame, ang tanging ingay na pumupuno sa maliit at mainit na silid. Ito ang naging bagong tahanan ni Gabriel del Rosario, ang bilyonaryong dating nakatira sa isang mansyon. Ang kanyang luxury cars at mga driver ay pinalitan ng pampasaherong jeep. Ang kanyang mamahaling suit ay pinalitan ng simpleng t-shirt at shorts. Pag-uwi ni Gab sa kanyang mansyon, matapos ang insidente sa karinderya, agad siyang nag-impake. Hindi niya dinala ang kanyang mga credit cards o kahit ang susi ng kanyang sasakyan. Ang tanging dala niya ay ilang simpleng damit at ang kanyang wallet na may kaunting pera. Ang biyahe mula Maynila patungong Laguna sakay ng jeep ay isang bagong karanasan para kay Gab. Ang siksikan, ang init, at ang ingay ay tila sumasalpok sa kanyang mga pandinig. Ang kanyang katawan na sanay sa air-conditioned na kapaligiran ay agad na pinagpapawisan. Ngunit nilunok niya ang lahat ng paghihirap. Ito ang parusa niya. Ito ang pagbabayad niya. Nang makarating siya sa Laguna, nagtanong-tanong siya sa mga lokal para sa renting room. Sa huli,
Natagpuan niya ang isang maliit na kwarto sa kabilang kalsada, katapat mismo ng karinderya ni Maya. Ang kwarto ay mainit, masikip, at may tumutulong tubo ng tubig sa banyo. Ngunit para kay Gab, ito na ang pinakamarangyang lugar sa mundo. Isang hapon, nakita ni Maya si Gab na hirap ayusin ang sirang tubo ng tubig sa labas ng kanyang inuupahang kwarto. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mga kamay ay itim sa grasa. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Lihim na nagulat si Maya. Hindi niya akalain na kayang gawin ni Gab ang ganoong bagay. Ngunit agad niyang pinilit na huwag magpakialam. Hindi siya dapat maawa. Hindi niya dapat kalimutan ang sakit. "Sir, kailangan niyo po ng tulong?" tanong ng isang kapitbahay. "Hindi, kaya ko ito," sagot ni Gab, pilit na ngumiti. Sa loob ng kwarto, ang tanging gamit ni Gab ay isang lumang kutsyon, isang mesa at isang upuan. Sa gabi, kumakain siya ng murang sardinas sa lata. Ang lasa ay malayo sa mga gourmet meals na dati niyang kinakain. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana ni Maya. Sa gabi, nakikita niya ang anino ni Maya na naglalakad sa loob ng kanyang kwarto. Hinihimas ang kanyang tiyan bago matulog. Ang bawat galaw ni Maya ay tila nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding pangungulila. Isang gabi, habang kumakain siya ng sardinas, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang mga kamay. Napuno na iyon ng paltos at calluses dahil sa mga gawaing bahay na hindi niya kailanman ginawa. Ngunit imbes na masaktan, napangiti si Gab. Ang bawat paltos ay tila isang badge of honor. Ang bawat sakit ay tila isang patunay ng kanyang pagbabago. Tinitigan niya ang bintana ni Maya. Nakita niya ang anino ni Maya na dahan-dahang humiga sa kama. Napapikit siya. Ang tanging gusto niya ay maramdaman ang init ng pamilya. Ang tanging gusto niya ay ang kapatawaran ni Maya. "Malapit na, Maya. Handa akong gawin ang lahat." Bulong niya sa dilim. Ang maingay na ikot ng lumang electric fan sa kisame ang tanging ingay na pumupuno sa maliit at mainit na silid. Ito ang naging bagong tahanan ni Gabriel Del Rosario, ang bilyonaryong dating nakatira sa isang mansyon. Ang kanyang luxury cars at mga driver ay pinalitan ng pampasaherong jeep. Ang kanyang mamahaling suit ay pinalitan ng simpleng t-shirt at shorts. Pag-uwi ni Gab sa kanyang mansyon matapos ang insidente sa karinderya, agad siyang nag-impake. Hindi niya dinala ang kanyang mga credit cards o kahit ang susi ng kanyang sasakyan. Ang tanging dala niya ay ilang simpleng damit at ang kanyang wallet na may kaunting pera. Ang biyahe mula Maynila patungong Laguna sakay ng jeep ay isang bagong karanasan para kay Gab. Ang siksikan, ang init, at ang ingay ay tila sumasalpok sa kanyang mga pandinig. Ang kanyang katawan, na sanay sa air-conditioned na kapaligiran, ay agad na pinagpapawisan. Ngunit nilunok niya ang lahat ng paghihirap. Ito ang parusa niya. Ito ang pagbabayad niya. Nang makarating siya sa Laguna, nagtanong-tanong siya sa mga lokal para sa renting room. Sa huli, natagpuan niya ang isang maliit na kwarto sa kabilang kalsada, katapat mismo ng karinderya ni Maya. Ang kwarto ay mainit, masikip, at may tumutulong tubo ng tubig sa banyo. Ngunit para kay Gab, ito na ang pinakamarangyang lugar sa mundo. Isang hapon, nakita ni Maya si Gab na hirap ayusin ang sirang tubo ng tubig sa labas ng kanyang inuupahang kwarto.
Nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mga kamay ay itim sa grasa. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Lihim na nagulat si Maya. Hindi niya akalain na kayang gawin ni Gab ang ganoong bagay. Ngunit agad niyang pinilit na huwag magpakialam. Hindi siya dapat maawa. Hindi niya dapat kalimutan ang sakit. "Sir, kailangan niyo po ng tulong?" Tanong ng isang kapitbahay. "Hindi, kaya ko ito," sagot ni Gab, pilit na ngumiti. Sa loob ng kwarto, ang tanging gamit ni Gab ay isang lumang kutsyon, isang mesa, at isang upuan. Sa gabi, kumakain siya ng murang sardinas sa lata. Ang lasa ay malayo sa mga gourmet meals na dati niyang kinakain, ngunit hindi siya nagrereklamo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana ni Maya. Sa gabi, nakikita niya ang anino ni Maya na naglalakad sa loob ng kanyang kwarto. Hinihimas ang kanyang tiyan bago matulog. Ang bawat galaw ni Maya ay tila nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding pangungulila. Isang gabi, habang kumakain siya ng sardinas, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang mga kamay. Napuno na iyon ng paltos at calluses dahil sa mga gawaing bahay na hindi niya kailanman ginawa. Ngunit imbes na masaktan, napangiti si Gab. Ang bawat paltos ay tila isang badge of honor. Ang bawat sakit ay tila isang patunay ng kanyang pagbabago. Tinitigan niya ang bintana ni Maya. Nakita niya ang anino ni Maya na dahan-dahang humiga sa kama. Napapikit siya. Ang tanging gusto niya ay maramdaman ang init ng pamilya. Ang tanging gusto niya ay ang kapatawaran ni Maya. "Malapit na, Maya. Handa akong gawin ang lahat." Bulong niya sa dilim. Ang malayo at malungkot na tunog ng kampana ng simbahan ang tila gumising kay Gab isang umaga. Isang buwan na siyang naninirahan sa maliit na kwarto. At sa bawat araw, mas lalo niyang nauunawaan ang buhay na dati niyang binaliwala. Ang hirap, ang pagod, at ang struggle ng mga tao sa komunidad na ito. Isang araw, nakita niya si Maya na nahihirapang magbuhat ng malalaking sako ng bigas mula sa palengke. Ang kanyang tiyan ay napakalaki na at ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat. Walang pag-aalinlangan, agad na lumapit si Gab. "Maya, tulungan na kita," sabi ni Gab, pilit na inabot ang sako. Tinitigan siya ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagtataboy. "Hindi mo kailangang gawin iyan, Gab. Kaya ko ito." Ngunit hindi sumuko si Gab. Buong tapang niyang binuhat ang sako ng bigas. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuhat, biglang dumating si Aling Nena, ang tindera ng isda sa palengke. "Hoy, ikaw na lalaki! Lumayo ka sa anak ko! Baka saktan mo lang ulit iyan!" Sigaw ni Aling Nena, sabay tapon ng malansang tubig sa pantalon ni Gab. Nanlamig si Gab. Ang amoy ng isda ay dumikit sa kanyang damit. At ang kanyang designer pants ay ngayon ay puno ng mantsa. Ngunit nilunok niya ang kanyang pride. Hindi siya nagreklamo. "Aling Nena, kaya ko po ito," sabi ni Gab, pilit na ngumiti. "Hay naku, umalis ka na nga lang dyan. Ikaw, Maya, pasok na. Ako na ang bahala dyan sa mga paninda mo," utos ni Aling Nena. Napilitan si Gab na iwan ang sako ng bigas. Bumalik siya sa kanyang inuupahang kwarto. Ang kanyang katawan ay puno ng pagod at kahihiyan. Ngunit nang tiningnan niya ang bintana ni Maya, nakita niyang nagpupunas ito ng pawis. Hindi siya sumuko. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Pumunta siya sa palengke at binili ang lahat ng kailangan ni Maya. Ngunit sa halip na ihatid ito,
Inilagay niya ang mga ito sa likod ng karinderya sa isang lugar na hindi makikita. Malinis na ang mga sako at may kasama itong isang bagong gatas para sa buntis. Nang makita ni Maya ang mga paninda, nagulat siya. Tiningnan niya ang paligid, hinahanap kung sino ang gumawa nito, ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, tuloy pa rin ang pagtatangka ni Gab na tulungan si Maya. Nag-alok siyang maglinis ng karinderya, maghugas ng plato, at maghatid ng pagkain. Ngunit laging may pumipigil sa kanya, mga kapitbahay na pinoprotektahan si Maya. Gab, itigil mo na ito, mariing sabi ni Maya isang hapon. Alam ko ang ginagawa mo, isang nakakaawang laro lang ito na pagsasawaan mo rin. Tiningnan ni Gab si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi ito laro, Maya. Ito ang parusa ko. Ang parusa ko sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Ang parusa ko sa pagiging bulag ko. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ang bawat salita ni Gab ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso, nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding pagkalito. Pilit niyang nilabanan ang damdamin, tumalikod siya. Umalis ka na, Gab. Wala ka nang magagawa dito. Ngunit sa likod ng kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nakita ni Maya ang isang bagong gatas para sa buntis na inilagay sa kanyang pintuan. Napapikit siya, pilit na nilalabanan ang kanyang mga emosyon. Ang pader sa kanyang puso ay unti-unting lumalambot. Ang malayo at malungkot na tunog ng kampana ng simbahan ang tila gumising kay Gab isang umaga. Isang buwan na siyang naninirahan sa maliit na kwarto at sa bawat araw, mas lalo niyang nauunawaan ang buhay na dati niyang binalewala. Ang hirap, ang pagod, at ang struggle ng mga tao sa komunidad na ito. Isang araw, nakita niya si Maya na nahihirapang magbuhat ng malalaking sako ng bigas mula sa palengke. Ang kanyang tiyan ay napakalaki na at ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat. Walang pag-aalinlangan, agad na lumapit si Gab. Maya, tulungan na kita, sabi ni Gab. Pilit na inabot ang sako. Tinitigan siya ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagtataboy. Hindi mo kailangang gawin iyan, Gab. Kaya ko ito. Ngunit hindi sumuko si Gab. Buong tapang niyang binuhat ang sako ng bigas. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuhat, biglang dumating si Aling Nena, ang tindera ng isda sa palengke. Hoy, ikaw na lalaki, lumayo ka sa anak ko. Baka saktan mo lang ulit iyan. Sigaw ni Aling Nena, sabay tapon ng malansang tubig sa pantalon ni Gab. Nanlamig si Gab. Ang amoy ng isda ay dumikit sa kanyang damit, at ang kanyang designer pants ay ngayon ay puno ng mantsa. Ngunit nilunok niya ang kanyang pride. Hindi siya nagreklamo. Aling Nena, kaya ko po ito, sabi ni Gab, pilit na ngumiti. Hay nako, umalis ka na nga lang dyan. Ikaw, Maya, pasok na. Ako na ang bahala dyan sa mga paninda mo, utos ni Aling Nena. Napilitan si Gab na iwan ang sako ng bigas. Bumalik siya sa kanyang inuupahang kwarto. Ang kanyang katawan ay puno ng pagod at kahihiyan. Ngunit nang tiningnan niya ang bintana ni Maya, nakita niyang nagpupunas ito ng pawis. Hindi siya sumuko. Kinabukasan,
Maaga siyang bumangon, pumunta siya sa palengke at binili ang lahat ng kailangan ni Maya. Ngunit sa halip na ihatid ito, inilagay niya ang mga ito sa likod ng karinderya sa isang lugar na hindi makikita. Malinis na ang mga sako at may kasama itong isang bagong gatas para sa buntis. Nang makita ni Maya ang mga paninda, nagulat siya. Tiningnan niya ang paligid, hinahanap kung sino ang gumawa nito. Ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, tuloy pa rin ang pagtatangka ni Gab na tulungan si Maya. Nag-alok siyang maglinis ng karinderya, maghugas ng plato at maghatid ng pagkain. Ngunit laging may pumipigil sa kanya, mga kapitbahay na pinoprotektahan si Maya. Gab, itigil mo na ito, maring sabi ni Maya isang hapon. Alam ko ang ginagawa mo. Isang nakakaawang laro lang ito na pagsasawaan mo rin. Tiningnan ni Gab si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi ito laro, Maya. Ito ang parusa ko. Ang parusa ko sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Ang parusa ko sa pagiging bulag ko. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ang bawat salita ni Gab ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso, nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding pagkalito. Pilit niyang nilabanan ang damdamin. Tumalikod siya. Umalis ka na, Gab. Wala ka nang magagawa dito. Ngunit sa likod ng kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nakita ni Maya ang isang bagong gatas para sa buntis na inilagay sa kanyang pintuan. Napapikit siya, pilit na nilalabanan ang kanyang mga emosyon. Ang pader sa kanyang puso ay unti-unting lumalambot. Ang malayo at malungkot na tunog ng kampana ng simbahan ang tila gumising kay Gab isang umaga. Isang buwan na siyang naninirahan sa maliit na kwarto. At sa bawat araw, mas lalo niyang nauunawaan ang buhay na dati niyang binaliwala. Ang hirap, ang pagod, at ang struggle ng mga tao sa komunidad na ito. Isang araw, nakita niya si Maya na nahihirapang magbuhat ng malalaking sako ng bigas mula sa palengke. Ang kanyang tiyan ay napakalaki na at ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat. Walang pag-aalinlangan, agad na lumapit si Gab. Maya, tulungan na kita, sabi ni Gab. Pilit na inabot ang sako. Tinitigan siya ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagtataboy. Hindi mo kailangang gawin iyan, Gab. Kaya ko ito. Ngunit hindi sumuko si Gab. Buong tapang niyang binuhat ang sako ng bigas. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuhat, biglang dumating si Aling Nena, ang tindera ng isda sa palengke. Hoy, ikaw na lalaki! Lumayo ka sa anak ko! Baka saktan mo lang ulit iyan! Sigaw ni Aling Nena, sabay tapon ng malansang tubig sa pantalon ni Gab. Nanlamig si Gab. Ang amoy ng isda ay dumikit sa kanyang damit. At ang kanyang designer pants ay ngayon ay puno ng mantsa. Ngunit nilunok niya ang kanyang pride. Hindi siya nagreklamo. Aling Nena, kaya ko po ito, sabi ni Gab. Pilit na ngumiti. Hay naku, umalis ka na nga lang dyan. Ikaw, Maya, pasok na. Ako na ang bahala dyan sa mga paninda mo, utos ni Aling Nena. Napilitan si Gab na iwan ang sako ng bigas. Bumalik siya sa kanyang inuupahang kwarto. Ang kanyang katawan ay puno ng pagod at kahihiyan.
Ngunit nang tiningnan niya ang bintana ni Maya, nakita niyang nagpupunas ito ng pawis. Hindi siya sumuko. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Pumunta siya sa palengke at binili ang lahat ng kailangan ni Maya. Ngunit sa halip na ihatid ito, inilagay niya ang mga ito sa likod ng karinderya sa isang lugar na hindi makikita. Malinis na ang mga sako at may kasama itong isang bagong gatas para sa buntis. Nang makita ni Maya ang mga paninda, nagulat siya. Tiningnan niya ang paligid, hinahanap kung sino ang gumawa nito. Ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, tuloy pa rin ang pagtatangka ni Gab na tulungan si Maya. Nag-alok siyang maglinis ng karinderya, maghugas ng plato, at maghatid ng pagkain. Ngunit laging may pumipigil sa kanya, mga kapitbahay na pinoprotektahan si Maya. Gab, itigil mo na ito, mariing sabi ni Maya isang hapon. Alam ko ang ginagawa mo. Isang nakakaawang laro lang ito na pagsasawaan mo rin. Tiningnan ni Gab si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi ito laro, Maya. Ito ang parusa ko. Ang parusa ko sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Ang parusa ko sa pagiging bulag ko. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ang bawat salita ni Gab ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso, nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding pagkalito. Pilit niyang nilabanan ang damdamin. Tumalikod siya. Umalis ka na, Gab. Wala ka nang magagawa dito. Ngunit sa likod ng kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nakita ni Maya ang isang bagong gatas para sa buntis na inilagay sa kanyang pintuan. Napapikit siya, pilit na nilalabanan ang kanyang mga emosyon. Ang pader sa kanyang puso ay unti-unting lumalambot. Nang sumapit ang buwan ng Disyembre, lalong lumamig ang simoy ng hangin sa Laguna. Ang Pasko ay nalalapit na at kasabay nito ang tradisyon ng simbang gabi. Ang siyam na araw na misa bago ang Noche Buena, 4:00 ng madaling araw. Madilim pa ang kalangitan at ang hamog ay tila kumakapit sa bawat halaman. Hirap na naglalakad si Maya papunta sa simbahan. Ang kanyang tiyan ay napakalaki na at ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat. Ngunit hindi niya ito ininda. Ito ang kanyang panata. Isang panata para sa ligtas na paglabas ng kanyang sanggol. Sa likuran ni Maya, naglalakad din si Gab. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, pilit na itinatago ang kanyang presensya sa dilim. May hawak siyang isang payong, hindi para gamitin ng sarili, kundi para magsilbing panangga kay Maya sa hamog kung sakaling abutin niya ito. Alam niyang hindi ito papayagan ni Maya na protektahan siya, kaya mas pinili niya na magkubli. Nang makarating si Maya sa simbahan, umupo siya sa isang upuan sa bandang harapan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa altar. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Tahimik siyang umiiyak, ang bawat patak ng luha ay tila isang dasal na iniaalay niya. Mula sa huling linya ng mga upuan, pinagmamasdan ni Gab si Maya. Nakita niya ang bawat pagpatak ng luha sa pisngi ni Maya, ang bawat panginginig ng kanyang balikat. Ang sakit na naramdaman niya sa puso ay tila mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit na kanyang dinanas. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko.
Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging isang mabuting ama para sa anak ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin silang dalawa, bulong ni Gab, habang siya ay napaluhod sa sahig ng simbahan. Ang kanyang mga luha ay umaagos, hindi peke, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang matapos ang misa, dahan-dahang lumabas si Maya. Muli, sumunod si Gab sa kanya, nag-iingat na huwag makita. Ngunit bago siya lumabas, dahan-dahang inilagay ni Gab ang isang malaking halaga sa donation box na may kasamang maliit na papel para sa kaligtasan ng aking mag-ina. Habang naglalakad si Maya pauwi, bigla siyang nakaramdam ng presensya. Isang pamilyar na amoy ng pabango ang humagip sa kanyang pang-amoy. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging naroon ay ang malamig na hangin at ang malayo at malungkot na tunog ng kampana. Ngunit may isang taong nakaitim na nakatayo sa likod ng malaking puno ng mangga, nakatingin din kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at inggit. Ngunit agad itong nagtago ng makaramdam ng presensya. Napapikit si Maya. Hindi niya alam kung anong gagawin sa kanyang damdamin. Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito. Ang pagkadurog ng tuyong dahon sa ilalim ng mabigat na sapatos, ang tanging ingay na naririnig mula sa madilim na eskinita. Ito si Bella, nakabalik na. Matapos ang ilang linggo sa kulungan, nakapag-bail siya, salamat sa isang dating kaibigan na may malaking koneksyon. Ngunit ang kanyang isip ay hindi na matino. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang puso ay puno ng paghihiganti. Natunton niya ang Laguna. Matapos ang ilang araw ng pagtatanong, nalaman niya na si Maya ay nakatira sa isang maliit na karinderya. At ang nakapagpagalit sa kanya ng husto, nakita niya si Gabriel, ang dating bilyonaryo, na nakatira sa isang maliit na kwarto, katapat mismo ng karinderya ni Maya. Hindi ito maaari. Siya! Siya ang pinili mo, Gabriel? Ang babaeng iyan na walang alam kundi magpanggap? Bulong ni Bella sa sarili, habang ang kanyang mga kuko ay mahigpit na humahawak sa kanyang palad. Isang hapon, habang abala si Maya sa pagluluto, pumasok si Bella sa karinderya. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Nagkunwari siyang isang simpleng customer. Magandang araw po. Meron po ba kayong fried chicken? Tanong ni Bella. Pilit na ngumiti. Ay, oo, mayroon. Ilan po ba? Sagot ni Maya, hindi pa nakikilala ang babae. Isa lang po. Pero bago po iyon, may gusto lang po akong itanong. Totoo po ba na ang may-ari ng karinderya na ito ay isang magnanakaw na tumakas sa Maynila? Narinig ko po kasi sa mga kapitbahay. Malisyosong tanong ni Bella, sadyang lakasan ang boses para marinig ng mga kapitbahay na nasa labas. Nagulantang si Maya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi po totoo yan. Kailanman ay hindi ako nagnakaw. Naku, ganun po ba? Kasi po may nakita akong news article tungkol sa isang babaeng nagnakaw ng milyon-milyong piso mula sa isang charity fund. Ang pangalan niya po ay Maya Santos. Baka po kamukha niyo lang ay patuloy ni Bella habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng masama kay Maya. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Ang mga tingin nila ay puno ng pagdududa. Ang tsismis ay mabilis na kumalat mula sa kanyang inuupahang kwarto
Nakita ni Gab ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Bella, ang kanyang mga galaw, at ang reaksyon ng mga kapitbahay. Agad siyang lumabas at lumapit sa karinderya. Bella, ano ang ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nagkunwari si Bella na nagulat. Gab, mahal, bakit ka nandito? At bakit mo ako sinisigawan? May masama ba akong sinabi? Umalis ka, Bella. Huwag mong guluhin si Maya, utos ni Gab. Gab, ang babaeng iyan ay isang magnanakaw. Pinrotektahan ko lang ang mga kapitbahay na ito mula sa kanya. Sigaw ni Bella habang itinuturo si Maya. Ngunit bago pa makapagsalita si Bella, tumayo si Nanay Flora sa tabi ni Maya. Hindi totoo iyan. Kilala ko ang batang ito. Mas malinis ang puso niya kaysa sa mga dila niyo. Sinimulan ng mga kapitbahay na paalisin si Bella. Umalis ka na. Huwag mo kaming guluhin. Napilitan si Bella na umalis. Ngunit bago siya umalis, tiningnan niya si Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi maipaliwanag. Nang makita niyang tinalikuran ni Gab ang yaman para kay Maya, ang kanyang selos ay nauwi sa nakamamatay na galit. Nagtago si Bella sa dilim ng eskinita. Kinuha niya mula sa kanyang itim na bag ang isang matalim na kutsilyo. Ang kanyang isip ay puno ng mga masasamang plano. Kung hindi ka mapapa sa akin, Gabriel, walang makikinabang sa'yo. Lalo na ang babaeng yan. Ang tunog ng patalim na kinikiskis sa sementong pader ang tanging ingay na naririnig sa madilim na eskinita. Malamig ang ihip ng hangin at malakas ang buhos ng ulan. Tila nakikisama ang kalikasan sa madilim na plano ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at obsession. Sa loob ng karinderya, mag-isa si Maya na nagsasara ng tindahan. Ang kanyang tiyan ay napakalaki na, at ang bawat galaw niya ay mabagal at hirap. Narinig niya ang tunog ng patalim, ngunit inakala niyang isang pusa lamang iyon na kumakalmot sa bubong. Nang makumpleto na ni Maya ang paglilinis, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa niya ito maabot, biglang bumukas ang pinto at sumugod si Bella, parang isang demonyo na lumabas mula sa dilim. Magnanakaw, ahas! Bitawan mo ang lahat ng pag-aari ko! Sigaw ni Bella habang ang kanyang hawak na kutsilyo ay nakatutok sa tiyan ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Napasigaw si Maya sa gulat. Agad siyang nadapa. Ang kanyang mga kamay ay automatikong yumakap sa kanyang tiyan para protektahan ang kanyang sanggol. Ang takot ay bumalot sa kanyang buong katawan. Bella, ano ba? Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa maibaba ni Bella ang patalim, isang matulin na anino ang sumalpok sa pagitan nila. Si Gab. Buong lakas na itinulak ni Gab si Maya palayo. Ang kanyang katawan ang tumanggap ng matalim na saksak mula sa kutsilyo ni Bella. Ang matalim na patalim ay bumaon ng malalim sa kanyang balikat, malapit sa kanyang dibdib. Gab. Sigaw ni Maya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Nang maramdaman ni Bella ang pagtutulak, nawalan siya ng balanse at tumama ang kanyang ulo sa sementong pader. Agad siyang nawalan ng malay. Dahan-dahang bumagsak si Gab sa sahig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sugat. Ang dugo ay umaagos mula sa kanyang balikat
lumilikha ng isang malaking mantsa sa kanyang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang sugat, kundi kay Maya. Ligtas? Ligtas ba ang bata? Pilit na tanong ni Gab. Ang kanyang boses ay mahina. Lumapit si Maya kay Gab. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang dugo. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang lahat ng galit at poot na nararamdaman niya para kay Gab ay tila biglang nawala. Gab, bakit mo ginawa iyan? Umiiyak na tanong ni Maya. Pilit na ngumiti si Gab sa kabila ng sakit. Dahil, dahil mahal kita, Maya. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Ang luha ay umaagos sa mga mata ni Maya. Dinikitan niya ang kanyang mga kamay sa sugat ni Gab. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Gab, wag mo kaming iwan. Tulong! Tulong! Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit unti-unting pumikit si Gab. Nawalan siya ng malay. Gab, wag ka munang bibitaw. Nandito na ako. Tulong! Tulong po! Ang sigaw ni Maya ay umalingaw-ngaw sa buong karinderya kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Ang tanging ingay na naririnig ay ang tibok ng kanyang puso na puno ng takot at pagmamahal. Ang palakas na wangwang ng ambulansya, ang tanging ingay na pumupuno sa maulang gabi. Desperadang idinidiin ni Maya ang kanyang mga kamay sa sugat ni Gab. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa luha. Ang dugo ni Gab ay dumikit sa kanyang damit. Isang paalala ng sakripisyo ng lalaking minsan niyang kinamuhian. Nang makarating ang ambulansya, agad na binuhat ng mga paramedics si Gab papunta sa stretcher. Sumama si Maya, mahigpit na nakahawak sa kamay ni Gab, pilit na bumubulong ng mga dasal. Sa waiting room ng ospital, mag-isa si Maya. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ni Gab. Ang kanyang damit ay basa at marumi. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging iniisip niya ay si Gab. Maya. Ya. Ang pangalan niya ang tanging naririnig niya sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Nang marinig ang yapak ng mga sapatos, inangat niya ang kanyang tingin. Dumating ang mga pulis. Miss Santos, gusto lang po naming ipaalam sa inyo na nahuli na po namin si Isabella Cortez. Mahaharap po siya sa kasong attempted murder at theft. Hindi na po siya makakapanakit pa, sabi ng pulis. Isang matinding kaluwagan ang naramdaman ni Maya. Sa wakas, tapos na ang lahat ng bangungot na idinulot ni Bella, ngunit hindi pa rin niya magawang ngumiti. Ang kanyang isip ay kay Gab pa rin. Lumipas ang mga oras na parang walang katapusan. Sa bawat minutong lumilipas, lalong lumalakas ang kaba sa dibdib ni Maya. Nanginginig siya sa takot na baka mawala si Gab. Sa wakas, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Doc, kumusta po ang pasyente? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakaligtas siya, Miss Santos. Ngunit muntik na siyang mamatay. Napakalalim ng saksak. Kailangan niya ng matinding pahinga at recovery. Ngunit stable na siya ngayon, sagot ng doktor. Isang matinding kaluwagan ang naramdaman ni Maya. Napasandal siya sa upuan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan. Maaari ko na po ba siyang makita? Tanong ni Maya. Oo, ngunit wag mo siyang istorbohin. Kailangan niya ng pahinga, sabi ng doktor. Pumasok si Maya sa ICU.
Nakita niya si Gab na nakahiga sa kama, maraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Ang dating bilyonaryong puno ng pride ay ngayon ay mukhang mahina at maputla. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Dahan-dahang lumapit si Maya sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Gab. Ang init ng kanyang balat ay tila nagbigay ng isang kislap ng pag-asa sa puso ni Maya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng poot ay tila biglang naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ay pagmamahal at pagpatawad. Gab, patawad. Patawad sa lahat, bulong ni Maya habang ang kanyang luha ay umaagos sa kamay ni Gab. Dahan-dahang inilagay ni Maya ang walang malay na kamay ni Gab sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang mahinang sipa, ang kanyang sanggol. Ang kanilang sanggol. Gumagalaw ang mga daliri ni Gab. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malabo pa. Patawad. Bulong ni Gab. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagsisisi. Tiningnan ni Maya si Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngumiti siya. Okay na, Gab. Okay na ang lahat. Ang pantay at payapang tunog ng heart monitor ang tanging naririnig sa silid ni Gab. Isang buwan na ang lumipas. Nakalabas na si Gab sa ospital, ngunit mahina pa ang kanyang katawan. Sa halip na bumalik sa kanyang mansyon, pinili niya na manatili sa maliit na kwarto sa Laguna. Ito ang kanyang healing ground, ang lugar kung saan niya natagpuan ang tunay na halaga ng buhay. Isang hapon, kumatok si Maya sa pintuan ni Gab. May dala siyang isang mangkok ng mainit na sabaw na espesyal niyang niluto para sa paggaling nito. Ito ang unang pagkakataon na tumawid siya sa kabilang kalsada papunta sa kwarto ni Gab. Gab, may dala akong sabaw. Para sa iyo, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay malambing. Dahan-dahang binuksan ni Gab ang pinto. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at ang kanyang balikat ay may benda pa rin. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Salamat, Maya, sagot ni Gab. Isang tipid ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Pumasok si Maya sa kwarto. Naupo siya sa isang upuan at inilagay ang sabaw sa mesa. Kumain ka na, kailangan mong lumakas. Habang kumakain si Gab, pinagmamasdan siya ni Maya. Nakita niya ang pagbabago sa lalaki. Hindi na ito ang mayabang at makapangyarihang bilyonaryo na dati niyang kilala. Ito ay isang lalaking puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Maya, gusto ko lang ulit humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Alam kong hindi sapat ang mga salita, ngunit handa akong gawin ang lahat para mapatunayan sa iyo na nagbago na ako, sabi ni Gab. Hindi na kita pipiliting bumalik sa buhay mayaman. Ang tanging gusto ko lang ay maging amang nakaalalay sa inyo ng anak natin. Tiningnan ni Maya si Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Huwag nating pilitin, Gab. Dito muna tayo. Dito muna tayo magsimula ulit. Isang matinding kaluwagan ang naramdaman ni Gab. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang balbasarong pumapawi sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Dahan-dahang inabot ni Gab ang kamay ni Maya. Hindi ito bumitaw. Ang init ng kanilang mga kamay ay tila nagbigay ng isang kislap ng pag-asa sa kanilang mga puso. Salamat, Maya, bulong ni Gab,
Habang sinusubuan ni Maya ng sabaw si Gab, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Nakita niya ang ngiti sa labi ni Gab at naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng purong kaligayahan at kapayapaan. Nang gabing iyon, biglang nakaramdam si Maya ng matinding sakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Kumirot ang kanyang balakang, napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang hininga ay bumibilis. Gab, gab, mangganganak na yata ako. Ang nagkukumahog na boses ng mga kapitbahay na naghahanap ng tricycle ang pumuno sa tahimik na gabi ng Laguna. Lumabas si Maya mula sa kwarto ni Gab. Ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Manganganak na po ako. Tulong! Sigaw ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kahit sariwa pa ang sugat sa kanyang balikat, buong lakas na binuhat ni Gab si Maya. Ang sakit sa kanyang katawan ay hindi niya ininda. Ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ni Maya at ng kanilang anak. Mabilis silang sumakay sa tricycle ni Mang Isko. Ang biyahe papunta sa ospital ay tila walang katapusan. Bawat lubak sa daan ay tila nagpaparamdam kay Maya ng matinding sakit. Sa loob ng delivery room, nakikipaglaban si Maya sa matinding sakit ng panganganak. Ang kanyang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa mga bakal ng kama. Nasa tabi niya si Gab, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hinahayaan niya si Maya na pisilin at kalmutin ang kanyang kamay hanggang sa mamula at masugat na iyon. Hindi siya nagreklamo. Patuloy siyang bumubulong ng mga salita ng pagmamahal at paghihikayat. Kaya mo yan, mahal ko. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Kaya mo yan, bulong ni Gab habang hinahalikan ng noo ni Maya. Muntik nang sumuko si Maya. Ang sakit ay tila lumalamon sa kanyang buong katawan. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Gab, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Kaya mo yan, mahal ko. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Umiiyak na nakiusap si Gab. Sa isang huling pagtulak, umalingaw ang malakas na iyak ng isang malusog na sanggol na lalaki sa buong kwarto. Isang matinding kaluwagan ang naramdaman ni Maya. Ang lahat ng sakit ay tila naglaho. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pinutol ni Gab ang umbilical cord. Ang kanyang mga luha ay umaagos habang hinahalikan ang pawisang noo ni Maya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan niya napagtanto na ang maliit na pamilyang ito ang kanyang tunay na kayamanan. Salamat, Maya. Salamat sa lahat, pulong ni Gab. Pagod na ngumiti si Maya habang pinagmamasdan si Gab na buhat ang kanilang anak. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sinabi niya, "Salamat, Gab." Ang malambing na pag-ungol, cooing, ng bagong silang na sanggol ang naging bagong musika sa buhay ni na Gab at Maya. Ilang linggo na ang lumipas. Ang maliit na sanggol na pinangalanan nilang Gabriel Jr. o Gabi ay nagdulot ng panibagong kulay at kahulugan sa kanilang mundo. Formal na bumaba si Gab bilang active CEO ng kanyang kumpanya. Ibinigay niya ang posisyon sa kanyang pinagkakatiwalaang COO at pinili niyang ilaan ang kanyang oras sa kanyang pamilya.
Hindi na siya ang bilyonaryong abala sa mga board meetings at business trips. Ngayon nun, siya ay isang amang abala sa pagpapalit ng lampin, pagpapakain, at pagpapatulog ng kanyang anak. Ang karinderya ni Maya ay nanatili, ngunit ngayon ay mayroon na itong bagong anyo. Binili ni Gab ang buong lupa at ipina-renovate ito para maging isang matibay at magandang bahay para kay Maya at Gabi. Hindi ito kasing laki ng kanyang mansyon, ngunit ito ang kanilang tahanan, puno ng pagmamahal at kapayapaan. Isang gabi, habang nagpapalit si Gab ng lampin ni Gabi, napansin niya ang balita sa lumang telebisyon. Ipinakita ang balita tungkol sa paglilitis kay Bella. Hinatulan si Bella ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang mga kasalanan ay sa wakas ay nabayaran na. Ganap na ang karma. Nang gabing iyon, nakaupo sina Gab at Maya sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Pinapanood nila ang mga kapitbahay na nagdiriwang ng maliit na fiesta. May tugtog, tawanan, at amoy ng inihaw na baboy. Gab, salamat sa lahat, bulong ni Maya habang nakasandal sa balikat ni Gab. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Niyakap ni Gab si Maya. Ako rin, Maya. Hindi ko akalain na matatagpuan ko ang tunay na kapayapaan dito. Hindi sa mansyon o sa mga milyong-milyong piso, kundi dito, kasama kayong dalawa. Ang mga kamay ni Gab, na dati ay sanay sa pagpirma ng mga kontrata, ay ngayon ay puno na ng paltos at calluses mula sa pagtatrabaho. Ngunit ang bawat paltos ay tila isang badge of honor, isang patunay ng kanyang pagmamahal at pagbabago. Dahan-dahang inabot ni Gab ang kamay ni Maya. Hindi ito bumitaw. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa.